Maayong gabi inyong tanan. Pasalamat ta sa kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi nga bisan pa man mga igsoon, sige tagpakita sa ato ang disagreement with the Lord and disobedience to Him na nakamatag gihapon ta pagkabuntag, nagyapoy kusog atong mga tuhod. Amen. Naagyapon tay baga nga musuyop og hangin. Naliman kag muhunong na mga igsoon. Wa na gyud kay mahimo sa imong kinabuhi. So the Lord is so faithful to us. So hoping that we should also be faithful to Him. All right? So, atong ipadayon atong pagtuon kabahin sa prosperity mga igsoon, ika-24 na ni nato nga pagtuon sa prosperity. And the title of this message is The Rise and Fall of King Uzziah. So si King Uzziah mga kaigsuonan, sayang ang iyang kinabuhi. Kay nahimo na unta siyang hari ug nagmadinaugon siyang pagkahari pero naamay kapakyasan. So mo na ato isgutan karong kagabhion, litso ustan magampo ta mga kaigsuonan. Our gracious Heavenly Father, we thank you Lord for this evening. I pray that you will bless each and every one with wisdom. Tabangin Lord nga makatunan sa matag usa ang gikinahanglan nila Lord. Ginamit ang mensahe nga imong ihatag karon. And I pray that we should be willing to admit our mistakes and willing to change so that the Holy Spirit could guide us towards victory. Kay ang yawa pod naningkamot pod siya og babag sa agianan padulong sa kadaugan. So please Lord, allow your people to experience victory in their Christian lives, not regarding material things but spiritual things, Lord, nga nasayod mi, nga kung kana na ang pagkamantinaugo na mo, there must be material things also that we could use. And thank you, Lord, for this opportunity once again. Please use me, empower me, O God, to preach your word. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. This message reflects King Uzziah's journey of triumph and failures. So muna siya og tubibo mga kaigsuonan. Emphasizing that while his trust and actions brought success, his pride and disobedience led to his downfall. So the lessons from his life teach us the importance of humility and the dangers of letting success lead to arrogance. Kay daghan kay panghitabo sa kinabuhi, pag mulampos na ganita, musaka, mudako ang atong ulo. Mausab atong batasan, tanaw nato sa mga nasa ubos nato, murag tumbanan, murag ulipon, kaya ra nimong paliton, kaya ra nimong sugo-sugoon, unsay gusto nimo, because you are higher than them. Delikado na nga attitude mga igsoon, kay mao nay na hinungdan nganong si King Uzziah nahagba sa iyahang pagka-successful. Alright? So, tulo ka butang atong isgutan kabahin sa prosperity ni King Uzziah. Atong tanawon mga igsoon, nindot kayo ning story sa iyang kinabuhi. So, number 1, triumph in trust. When there is trust, there must be triumph. So, insaktuhon lang nimo kinsa imong gisaligan. Kita gitudluan man ta ang Bible nahimo man ni natong guide manual man ni nato mga igsoon nga kung imo lang yun ning basahon, imo katunon, imo saligan, sundon nimo. Kay once na mo salig ka sa imong gibasa, sundon man na nimo. Di ba? Kung magtuon ka, nagbasa ka, unya, uy, salig ko ani. Imo gyud ang buhaton. Pero di nimo buhaton, di na nato lalison. What you can salig? So how many times in your life you read the Bible but you did not follow? You did not trust. No, the owner of the word is God. God's word gud ni. The holy word of God. So kung panalitan wala nimo gisunod, wa ka ni salig niya. Panalitan imo questionon mga kaigsunan, gamay na imo pagsalig sa Ginoo, nya murag mas bright patas Ginoo ana. Si King Uzziah nganong ni triumph siya because he listens to God. He listens to God mga kaigsunan and he follow God. Tuway ang pagsalig dito. In 2 Chronicles chapter 26, 1-5. Ingos Bible, then all the people of Judah
took Uzziah, who was 16 years old, and made him king in the room of his father Amaziah. Kay pagkamatay ni Amaziah, nataymingan mga kaigsunan nga 16 years old pa siya. Unya, mao naman ay kuan nila, balaod nila, bisag pila pa edad ato, mao magyud na siya sumusunod, mao gyud na himong hari. So, nahimo ng hari si Uzziah. He built Eloth and restored it to Judah. After that, the king slept with his fathers. 16 years old was Uzziah when he began to reign. And he reigned 52 years in Jerusalem. His mother's name also was Jecoliah of Jerusalem. And he did, paminawa, and he did, in verse number 4, he did that which was right in the sight of the Lord, according to all that his father Amaziah did. Dako jud kaayo og kanang kahimuan mga igsoon ngadto sa mga sumusunod ang gibuhat sa nag-una. Numdumi ha? Kung wicked ang amahan, lisod kaayo i-change ang ways sa mga bata mga igsoon. No, gawas na lang na sa dedication, sa commitment, sa nagsunod, nga nakita niya sayop magyud ni, I will change my path. Usbon ako ang dalan nga akong subayon. Usbon ako akong kinabuhi. So, it takes guts. It takes a lot of challenges. It takes a lot of persecutions in kanabitang personal war within you. Kay naamang gunay, kabaw ba mo nga di na kinahanglan laing mga tao diha? Ang persecution pwede na sa imong self. Ikaw mismo may mo-judge sa imong kaugalingon. Di mo na kaya ang imong amahan, ingon ana. Ikaw ba magsigstorya, mag-discourage sa imuha? Pero kung nakita nimo nga ang imong gialagaran, ang imong gisunod, ang Ginoo mga igsoon, makapadayon ka. No? Pero lisod kaayo. Mas nindot kung naay nakita nga nag-una. Mas nindot nga naay mentor. Are you listening? So si Amaziah, mga kaigsunan, was a good father to King Uzziah. So nakita niya ang example sa iyang papa, so gibuhat niya mga kaigsunan, nga gibuhat sa iyang amahan, which is right in the sight of the Lord. Now in verse number 5, and he sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God. Kinsa man ni si Zechariah, man of God, who had understanding in the visions of God. And as long as he sought the Lord, God made him to prosper. Kinsa nagpa-prosper niya? God. Nganong gi-prosper siya sa Ginoo? Because he listened to the prophet Zechariah. Mga kaigsuonan. So, importante kayo ang pagpaminaw sa man of God. Mahimo jud kang successful sa imong kinabuhi because you are following the guidelines na gihatag sa Ginoo sa man of God for you. Alright? So karon wala na may prophet, pastors na may naa karon. So every churches gibutangan sa Ginoo usa ka pastor. Nganong usa naman? Kay kung duha, di niya na sila parihas, maglibog ang membro, kinsay sundon. Amen? So, kinsa may naa sa church, usa ka pastor, o niya ang mga aid dayon sa mga pastor, na mga assistant, no, na youth director, mao'y nag-handle sa young people, Sunday school teacher, nag-handle sa mga department, mga kaigsunan, and all those departments, no, katong mga aid, kung unsay gisulti o gitudlo sa pastor, mao'y ilang ipus. Because if you are doing otherwise, you are against God already. Wala na ka naminaw sa Ginoo, and you cannot hide it. May bawaan man na, mga kaigsunan, because it will come out. Muresulta man na, kung unsay imong gitanom, mubunga magyud na, mga igsoon. Mubunga man na sa imong personal nga kinabuhi, o sa mga tao nga na-involved sa imong kinabuhi, makita na, mga igsoon, ang result. O ang resulta, dili gyud siya panalangin. Kinsa na may panalanginan? Diara, klaro kayo.
Uzziah sought God in the days of Zechariah. Very clear. So, tuwa siya nagpangutana kang prophet Zechariah. Kay naghibaw siya, nisalig siya, nga si Zechariah, kay baw siya, unsay vision. O karon church age man ta. Unsa gani gingon sa Bible? I will give you pastors according to mine heart to feed you with knowledge and understanding. Pero nganong sa dihang mawali na ang pastor, mag-question man ang inyong utok sa mensahe. May tabo man yun eh. Labi lang mga igo ta. Mayo man neta, grabe ha pastor, nangigo man. Wala oy. Naigo yun ka. So kung naigo ka, wala ka yun kalabutan ang pastor, anak, mga kaigsunan, kay giwali raman na ang pulong sa Ginoo. Gawas na lang kung wani mo nakita sa mga bersikulo. Mayon na ka nga, grabe, imbis diretso ram, liko yun. Tuyuon yun ba niya, wala sa topic, mo magoy topic. So pasalamat ka kay pinangga ka sa Ginoo, gibadlong ka. So kung gibadlong ka, dapat ang imo ana unta nga kanagkuan sa Ginoo, Lord, I'm sorry. Nakita gyud nimo akong sala. No? Dili kay ato bang suluhon ang mensahe, grabe personalay naman ni si pastor. Ngano man ni siya? Oh, posible din na nato masulti pero deep inside our hearts mao ni atong feelings. So ang buhaton na nakakita ang yawa ana mga kaigsunan, ang iyasan buhaton gamiton kaniya to become the problem of the ministry. Nakita na to, pero asa kadaugan ana sa imong side? Wala. Unya ang pinakasakit ana mga kaigsunan kung magkuyanap na ang damage. Kay daghan man mga tao ma-damage ana. Una ma-damage ana ang imo mismo kana mga direct nimo nga mga related. Kung kanang ginikanad ka imo mga anak madamay gyud na. Di ba? So mahitabo gyud na mga kaigsunan, you may not see it. Because you are blinded, ang mo man ay trabaho sa yawa. Kung gamito nagay ka sa yawa, you will be blinded of the wrong things you've done. So, imo pa nang i-fight. Kaya nga naman, sakto man sad ko. Kung sakto na si pastor, sakto pod ko. Ngano, dili day tagay giyahan sa Ginoo di ay pod, Kristohanon man ta. Time pa. Kung maunay kanang punto nimo, ang simbahan unta to, anay pastor. Kung kinsay giyahan si Ginoo, halang barog diri. Kay giyahan man tatanan. Nakita na to mga igsoon, pero ang gibuhat sa Ginoo gibutangan jud og pastor tungod kay tudluan mo kung unsay gusto sa Ginoong ipabuhat sa iyang buluhaton. So sa may pasabot ana, ang giyahan sa Dios ang man of God ra gyud. Nakita na to, kanang imong personal reading is to aid, to prepare you for the message that God will give through the man of God. Mao nay gamit mga igsoon. Ang imong pagtuon diha dili na nimo gamiton para imong isangka sa gitudlo sa man of God. Nasayop na ang mga tao sa Dios kay ano wa tay balang espiritu. Yes, you have. Kay kung wa imperno ka. Nakasabot ka nganong gitagaan kag Holy Spirit. So para malangit ka, ikaduha, para makasabot ka sa imong gitun-an. O para makahinumdom ka sa imong gitun-an o sa gisugo sa Ginoo para mabuhat nimo according to the will of God. O, nakasabot ani mga igsoon. Because when there is no obedience, there is no victory. Kung dili ganahan ang Ginoo, unya kung dili nimo ma-practice ang imong obedience, na question ang atong trust. Unya, kung why trust, why triumph? Kasabot na? Again ha, magbantay mo. Ang inyo nang mabantayan ani is your heart who is against the man of God. Maura gina mo bantayan mo. But you cannot see your mistakes. You can never see your mistakes. Pero dapat makasabot ka. Nganong against mo ko ni pastor? Delikado da, gamit ko si awa ni da. Dapat makabantay ka, mga igsoon. Kung dili ka in tune sa imong pastor, dapat makakuha na ka, dudahan na nimo ang imuhang pagkatao. Agoy delikado nila. Oh, naagay madamay mga igsoon. So ayaw huwata nga daghan ang madamay nga mga tao.
No, nakita na nato, naitay bagong illustration karon. Dapat dili nato ingon na naon. Kay nga naman, lisod magkayo i-repair. Kani ma-damage ang kinabuhi mga igsoon, lisod kayo i-repair. Di ba? Nagsugod na sa usa ka tawo mo madamay. Ingon ana man na. Unya kay labi na magsugod og pabadlong yang people, agoy maminyo pa man na. So unsa may mahitabo sa imong mga anak? Mahimong panalangin sa katilingban? Never. Never mga igsoon. Unya ikaw nga nahimong sinugdanan, ay dako kay kag tulubagon sa Ginoo kay dugay kay mahuman ang problema sa kanang resulta sa imong gibuhat. Mao man ay gusto sa Yawa, makuha ra siya strategic person. Di ba? Unya kay ba siya mangita ko sa strategic person. Sa atong nasod, kinsa may strategic person diya pangitaon sa mga daotang tao. Di ba kanang mga aktivistag kasing-kasing? Ang say buhaton, tudluan dayon i-twist ang hunahuna mga kaigsunan. O tanawa, imbes pro-government sila, against government na, ni adtulag eskwelahan. Imbes ni eskwela para mapuslan, ni eskwela para mahimong against na sa ilang nasod. That's how the devil works. So tanawa, paminawa ng mga aktivista, sakto kayo sila sa ilahang panulti. So ang bati kayo, ang gobyerno gyud. Nya paminawa pod ang gobyerno. Nindot sa nang ilang gisulti, bati ang mga aktivista. Pero kung ikaw sakto kag pangunahuna, wala gyud plano ang aktivista unsay kaayuhan para sa gobyerno. Pero ang gobyerno naay planong kaayuhan para sa mga tao nga mga aktivista. Depende na lang sa personalay sa gobyerno mga igsoon. Pero ang law, ang balaod mismo, na ay plano nga munindot ang kinabuhi sa tanan. Ang aktivista, ang ilang plano is ang ilang kausa. Unya gamiton ang people of the Philippines. Tanawa, nakakita ba sila sa ilang sayop? Wala. Mao sana diri sa church mga igsoon. The devil works to the heart of the people of God. Sa dihang makalihok na ang Yawa because you allowed Him to work in your life, di jud ka kabantay nga nasayop ka. Pero dapat masabtan nimo mga kaigsunan, if you are no longer following the pastor, the man of God that God gave you to guide you, something is wrong with you. So dapat diha ta diha ta mag-focus, diha ta magbantay mga kaigsunan. So karon mangutan ako, kinsa na may nagsunod diri? Delikado. Kaya nga naman, manimba man sad, maminaw man sad. So we are just a group of performers, we are not the group of servants. Because only servants obey. Only servants serve. Performers, they will just do according to their convenience. Di ba? Kamantay mo servant mga igsoon, bisan pag nagbitay mo, trabaho ginagyapon kay servant man. Pero out of convenience, uy, naunsa di ko delikado na, Pero di man, imo man ang trabaho. O kanang tiglimpyos, bildo anang building. Mo may ang gi-applyan. Nya karon kay okay, limpyohan na nimo. 40 stories. Nya mo reklamo ka. Dili. O kita, servant ta sa Ginoo, kay bawtag unsay atong trabaho to preach the gospel to the lost. Have you done it? Nabuhat ba na nimo? Not only preaching to them, but winning them. Discipling them. Imo ba nang nabuhat? Okay, kung wala na nimo nabuhat, mao na mga resulta mga kaigsunan sa mga tao nga nasa imong palibot, mahimo silang angol. Angol nga mga Kristohanon. Makita gyapon na nato. Kay naaman ma-identify man nato pero angol lagi. Mga lame nga mga believers. So, remember, there is no triumph when there is no trust. Number 2, construction and conquest.
Sa panahon sa pag-reign ni King Uzziah, mga kaigsunan, nahimo siyang prosperous. Lisod kayo idungan nimo ang kaning pag-construct, pag-build, o pakigubat. Very hard to do. Nga nagpadayon og tukod si King Uzziah, nagpadayon siya develop sa mga lugar niya, samtang nakikumbati. Uy, lisod kayo na dunganon. Uy, niya sa iyang edad nga kabata pa. Pero lagi, ang iyang gipaminaw, Ginoo man, nindot kay success. No, verse 6 to 15. Ano kung sinitabo diri? Nahimo siyang successful sa gubat. And he went forth and warred against the Philistines and break down the wall of Gath and the wall of Jabneh and the wall of Ashdod, pagkadaghana, and built cities about Ashdod and among the Philistines. Laliman ka, gubat unya build. Gubat unya build. Asa ka mangita, anak mga igsoon? In verse number 7, and God helped him against the Philistines and against the Arabians that dwelt in Gurbaal and the Mehunims. In verse number 8, and the Ammonites gave gifts to Uzziah, and his name spread abroad even to the entering in of Egypt, for he strengthened himself exceedingly. Bata ha? 16 years old. Mga kaigsuunan. Perting grabiha pagtabangan sa Ginoo. It doesn't matter who you are. It doesn't matter unsay nahumani mo. It doesn't matter unsay nahibaw-an nimo sa kinabuhi. Pag ang Ginoo mo isundo nimo, mga kaigsuunan, victory. Kadaugan yun. In verse number 9, moreover, tanawa ha, Uzziah built towers in Jerusalem at the corner gate and at the valley gate and at the turning of the wall and fortified them. Gipanindot pa dyan niya, mga igsoon. Dili lang kay tukod-tukod lang ba? Gipanindot pa dyan niya ang iyahang gipanghimo. In verse number 10, also he built towers in the desert and dig many wells. Where? In the desert. For he had much cattle, both in the low country and in the plains, husbandmen also and vines dressers in the mountains and in Carmel, for he loved husbandry. So na siya hilig anang pagbuhi og mga kahayupan, na siya hilig og farming, mga kaigsunan, hilig siya anang mga farm. Ingon ana. Oh, hilig siya. So, iyang gibuhat, mga igsoon, samtang sige gubat. How can you do that together? Lisura ani oy. Pero lagi, kinsay gatabang niya? For with God nothing shall be impossible. Usahay kita, mga igsoon, dili nato mahunong nato ato pagpangalangan tungod kay busy kayo ta. Mga igsoon, time pa. Pwede man na madungan. Kung musunod lang ka sa Ginoo. Kaya ba ang problema nato, mga igsoon? We do not follow God the way we live our life. We follow the world. Unya ang kalibutan, wa man gyud siya acceptance sa pagpangalagad sa Ginoo. So therefore, ikaw nga nanabaho diha, ikaw nga nanginabuhi diha, ginamit ang konsepto sa kalibutan, lisod kayo ka mangita og time sa imong kaugalingon para sa pagpangalagad. Nganuman, dili mo uyon. Dili mo uyon ang imong trabaho. Dili mo uyon ang imuhang mga desisyon. Mo na nga lisod kayo. So siya may tabuan na. Mag-alburuto ka sa kanang pastor nga magsigig challenge og discipleship, magsigig challenge og visitation, magsigig challenge og panudlo. Unya busy na kay ka, nagbitay na nimong dila sa kakapoy. Di ba? Unya pakasaypon na to ang Ginoo. Dili oy. Dapat makaybawta kung wa na kay panahon diha sa gisugo sa Ginoo nimo, ikaw mo'y nasayop. Kay di gyud pwede masayop ang Ginoo sa pagkiya, mga kaigsunan, nga pagutban kaniya samtang nangalagad ka. Are you listening? Si King Uzziah, usa sa pinakanindot nga example, mga igsoon, kung unsay kaya buhaton sa Ginoo. Samtang nakigubat, daog siya sa gubat,
nagsigisan og build mga igsoon. Kalisod buhaton na iyang gibuhat Pila ka kuana, pila ka towers na iyang gibuhat. Naghimo pa siya og kanang plantation. Naghimo pa siya og farm. Di ba? Nagpatubig pa siya. Tanawa ra gud na pagkadugay ana trabahoon, pagkalisod ana. Pero nahimo niya simpre because God helped him. O gusto mo ang Ginoo mo tabang ninyo? Sunod niya. Sunod niya, ayaw kontraha siya. Yun ka, wa man ko ni kontra sa kanang Ginoo pastor. Ay daghan na kayo mga tao sa Bible, mga igsoon nga ilang giaway ang man of God. Pero ang Ginoo niingon, nireklamo ng Ginoo ngano man na sila nga sige man nagpangaway nako. O wa mo nang away sa Ginoo no? Wala no, wala. Oh, pero nangaway mo nako. Mangaway mo nako, dili ka tubangay. Secretly. Oh, di man na matago, makaibaw man gihapon ang man of God ana. Pero at least warningan kay gihapon tungod kay naamag kas buluhaton. Daghan madamay mga igsoon. So please, listen to God. Let God guide you. In verse number 11, moreover, tanawa in the other side, sa iyahang leadership, moreover, Uzziah had an host of fighting men that went out to war by bands, according to the number of their accounts, by the hand of Jeiel, the scribe, and Maaziah, the ruler, under the hand of Hananiah, one of the king's captains. In verse number 12, the whole number of the chief of the fathers of the mighty men of valors were 2,600. Kung tanaw niyo ba, mga buyog nagpundok, delikado kayo, kuyawam, duol ka na, nga, grabe kaayo nga nagpundok ang mga buyog, unya imo nang atakon, putyukan, delikado ka. No? In verse number 13, and under their hand was an army, 300,000 and 7,500 that made war with mighty power to help the king against the enemy. Di basta-basta. 14, and Uzziah prepared for them throughout all the host shield and spears and helmets and habergeons and bows and sling to cast stones. So tanang mga klase-klase nga mga armas panggubat mga kaigsunan, gitabangan sila ni Uzziah. Nag-support ra siya, pero man of valor according to the Bible, great men of war ang iyahang mga tao. Unya, ang wisdom nga gihatag sa Ginoo ni Uzziah mga kaigsunan, tanawa sa verse number 15. And he made in Jerusalem engines invented by cunning men to be on the towers and upon the bulwarks to shoot arrows and great stones withal, and his name spread far abroad, for he was marvelously helped till he was strong. Nagligon, nagsamot ang iyahang power mga igsoon. Naliman ka, di na kinahanglan tao nga mutira sa arrow, na siya engine, na siya machine, nga ang arrow, mulupad lang iya mga kaigsuunan. Usara ka tao, tingali mag-operate ato, duha, tulo, upat, mag-operate ato, pero ang arrows nga manglupad, pertindaghana. O, naka-invento sila, ana, under his reign. So, unsa na hitabo? He became strong. Nisikat ang iyang ngalan. O, di ara mga kaigsuunan. Sometimes God will allow us to see victory in our life. Makita sa mga tao nga kita nagmadinaugon, nakita sa mga tao ni alsa atong kinabuhi, but we begin to be proud. Nakita nila and they you know, ni kwan sila kanang murabag ni abiba sila ba? Wow, ninduta sa imong kinabuhi, Brad. No, nakita gyud nila imong kadaugan sa kinabuhi. Pero ang problema, naghinay-hinay man sag eat up sa imuhang kaugalingon ang ilahang mga pag-abiba.
Wa man nimo napasas Ginoo ang himaya, mga kaigsuonan. No? Imo man giangkon tanan, ako na gud ni. Wa na. When you begin to talk about yourself, your achievement, your capability, dili na ang Ginoo na sentro. Mauna na'y sinugdanan, mga kaigsunan, nga musiga na ka sa mata sa yawa. Ready to use. Kaya gipanamnan, matatanan, mga kaigsunan, naman tayo garbog yun sa ato ang kasing-kasing yun. Pero once na mo activate ganina, manimaho ta sa yawa. Inig panimaho na to, taparan dahin ka, gamiton dahin ka, sulsulan dahin ka, mga kaigsunan sa yawa. Then ang may tabo, ana, maginahina nagguba ang imong kinabuhi. Sayang kayo kung imong sundon ang iyahang conquest, mga kaigsunan, sa iyahang pag-reign, perting grabihag achievements. Sa pakigubat nila, di sila mapildi. Sa kahimanan nga ilang nahimo, mga kaigsunan, unbeatable. Pero asa man siya naigo. Kasing-kasing. When he become powerful, sa dihang kuha na siya, niligo na siya. Number 3, atong isgutan, pride in power. So, kaning pride in power, delikado kayo ni. Kay kung naa na kay power and you will become proud sa imuhang kinabuhi, may pamutago na lang ka saya sa imong ginikanan. Ngano man, wa na jud kay mahimo sa imong kinabuhi, mga igsoon. Magdaladala na ka sa ATM, ato ta mama, guba na kinabuhi. Di ka mahimong madinaugon kay nakaon man ka sa pride. 2 Chronicles chapter 26, 16 to 23. In verse number 16, the Bible says, But when he was strong, ligo na siya, dagan siyang achievement, dagan siyang na-conquer, mga kaigsunan, dagan siyang na-build. Sa dihang nahimo na siyang strong, his heart was lifted up to his destruction. For he transgressed against the Lord his God, and went into the temple of the Lord to burn incense upon the altar of incense. Mao man ni sipyat, mga kaigsunan, ni King Saul. Di kahuwat sa mga dapat mubuhat. Nakasala siya, nahimo siyang garbuso, nga hasta na tong dili niya trabaho, gusto na niyang buhaton. Mga igsoon, sultian ta mo. Sukad pa na sa una. It doesn't matter unsa ka taas ang imong ranggo. Hari na guni. Bisag unsa pa kataas ang imong ranggo, di gyud ka pwedeng mulabaw sa man of God. Di gyud ka pwedeng mulabaw sa espirituhanon, mga kaigsuonan nga bahin. Are you listening? Kay naago na gi-assign kung unsay mga holy things diha, naay naka-assign ana, and it is only the chosen person of God nga mao'y giintriguhan na ana niya mga holy things. Nya pag-burn og incense, trabaho man na sa priest. Di man pwede nga bisag kinsa lay mobuhat ana, mga igsoon. In the church also, there are what we call holy things in the church that only the man of God will handle that. Unsa man na atong i-identify, unsa man na mga holy things nga iya sa Ginoo. Wa na, bisag usa, digin mo katubag. Tigaytag usa. Tithes and offering, holy unto the Lord na. Unsa pa? Yun na imong kinabuhi. Nakaibaw mo nga iyan as Ginoo? Gipalit na gud mo. Holy unto the Lord. And all the things that we can see inside the church, mga kaigsunan, mga holy things. Only the pastor has the decision. O tanawa, makiglalis mo. Di mo magpa-counsel sa pastor, di mo magpatudlo, kay may laki mo. Tanaw sa naitabo sa inyong kinabuhi, di na mo ma-intune diha sa buluhaton. Are you following? Nahimo naman kang proud kung nahimo kung unsa ka.
Dili siya magsilbi, mga igsoon. Kaya nga naman, it is the man of God who knew what to do. Kay kaning panahon na, mga igsoon, hangtod sa pagbalik sa Ginoo, ang importante ra diri nga mabuhat na to ang Great Commission. Di yun na to problema mo. Daghan atong kwarta, mga igsoon, kung di na itugod sa Ginoo, di na may tabo. Di ba? Pero kung imong pugson yun, namaligya ka sa imuhang kinabuhi sa yawa, na nakapait, para pakauwawan ang nagluwas nimo. Kay pakauwaw man na, mga kaigsunan, sa nagluwas nimo nga naa ka sa iyang lawas, gibutang ka diha sa simbahan, unya you are functioning, nagsimba ka, nindot ang imuhang performance, makita sa mga tao, but fruitless ka. Pakauwaw na sa nagluwas nimo. Unya ang mga tao kanang abibahan ka, mga igsoon, sama sa naitabo kaning Uzziah, daghang mga tao nga pinakpakan ka sa imuhang kinabuhi, kay kuan ka kanang mainlaki ka sa mga tao, but you have no fruit. Di ba? Pagpakauwaw na. So, nagamit sa yawa ang imong kinabuhi para pakauwawan ang nagluwas nimo. Usahay ato nang kanang magdata para natay prutas ba? Ang mo determine ana, mga igsoon, nga fruit na siya is the Lord. Dili pasabot nga nanatay gitudluan, nanak ko'y bunga, pastor. Oh, gusto pa ka, pila pa imong gusto. Usay graon kay mga Kristohanon. If God is really using you, it should be in humility, mga kaigsunan. Trabaho na jud ka para sa bulhaton sa Ginoo. Pero nahitabo, tungod kay naamay pride. So, naana kay power. Ang imong pride na activated. So, pagka nahimo na kang powerful, nahimo sang powerful imong pride. So, sanay nahitabo, ang nigamit sa imong power is your pride. You will go against the authority. You will go against. Kung si Uzziah, hari, ang iyang authority, ang man of God. Muragwa mo kauyon, anak. Why laing makakasaba sa hari? Man of God ra. Kabantay mo si Samuel, samba niya si Saul. Wala na'y mulabaw pa, mga kaigsuunan sa man of God. Bisa pagtanaw nila, sure ka, pastor? Lagi sa mata sa Ginoo. Sa mata sa tao, of course. Di ko na mahitabo. Yes, mga membro pa lang gani. May mga membro, mas taas pa tanaw siyang kagalingon sa iyang pastor. Are you listening? Pero sa mata sa Ginoo, never. Ikaw rin gabangga sa imong kagalingon sa pader. Mo na delikado ang imong kinabuhi, mga igsoon. Di ka magamit sa Ginoo, dili malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Tungod kay gitugutan nimo ang yawa nga ipa-increase ang imuhang pride. Mo na nahitabo, mga igsoon, klaro kayo. He was lifted up, ang iyang heart was lifted up to his destruction, ang pride niya. So, nagsugod na kaguba iyang kinabuhi. Namugos na siya. Gibadlong siya sa mga pari. Isunod ka mga pari. Sunod na itong badlongon. Ayaw, hindi pwede. Dili yun, pwede yun. In verse number 17, and Azariah, the priest, went in after him, and with him 80 priests of the Lord that were valiant men. In verse number 18, and they withstood Uzziah, the king, and said unto him, it appertaineth not unto thee, Uzziah, to burn incense unto the Lord, but to the priests, the sons of Aaron, that are consecrated to burn incense. Go out of the sanctuary, for thou hast trespassed. Neither shall it be for thine honor from the Lord God. Abi man niya hasta ang kanang mga holy things. Abi kay hari siya, victorious siya, mga kaigsunan, kaya na niya. Diba? Mo na may tabo sa mga churches. Mo alsa ang imong kinabuhi, nindot ang imong ekonomiya. Kung mga istorya, ang mga membro sa church nga ingon ana nga kanang nisaka sa dagilang pride, murarag kinsa si pastor, murarag wa ba? Kung mutudlo ang pastor, sagdi na siya. Mapulaan na. Sagdi na siya. No? Okay na siya, di na to sundon.
Ngano wa tay Holy Spirit? Naagyo na may tabos mga proud people. Di ba? Kadaghan ako makadungog anawi ngano wa tay balag espiritu. Oy. Mas tiguwang ko ninyo sa espirituhanong kinabuhi. Wala pa mo nahimugso spiritually. Kadaghan ako nakadungog mga taong ingon ana. Di magpagiya sa ilahang pastor kay naapod sila'y Holy Spirit. Mga igsoon, kato mga tao nga akong nahibawan kay ingon ana ilang batasan, ang ilang kinabuhi wa na perting gubaa. It may not happen right away, but so it will really happen. No? Soon, mga igsoon. Moabot ang panahon, maguba gyud. Si Uzziah, wala gidugay sa Ginoo. Wala gidugay. Suko na siya sa mga pari. Nasuko na siya. In verse number 19, then Uzziah was wroth and had a censer in his hand to burn incense. And while he was wroth with the priest, the leprosy even rose up in his forehead before the priest in the house of the Lord from beside the incense altar. Di ba dapat ang leprosy ari man nagsugod sa kamot, sa asa nagsugod niya ha? Forehead. Pride. Sin of pride. O diba? Maumanay nagsimbolo karon mga igsoon kay we are under grace. Ang leprosy makita gyapon nato mga igsoon, no? Pero in the image of sin. So, kung naa kay garbo, grabe nag-leprosy na imong utok. So, nahitabo, dara, literal, na ay leprosy. Ganito nga sa agtang, na lepros mga kaigsuonan si Uzziah. In verse number 20, and Azariah, the chief priest, and all the priests looked upon him, and behold, he was leprous in his forehead. And they thrust him out from thence. Yea, himself hasted also to go out, because the Lord hath smitten him. Na, sayon-sayunan ninyo mga kaigsuonan og kanang go against the man of God. Tubag-tubag siya. Mo na may tabo, unsay may tabo. Tubag-tubag ka sa man of God. Though di mo ibuhat literal ba? Sometimes nagtubag-tubag ang mga membro silently. Asa sila magtubag-tubag? Sa dihang wa na ang pastor convincing other members. Mo na may tabo sa mga kasimbahanan. Di ba? Nya mahibaw-an na lang nimo. Okay, wa na may ganahan mga lagas Ginoo kay na discourage na ang mga membro. Common na mga igsoon, common na may tabo sa mga kasimbahanan, and hoping that we need to watch out kay basig maghilak ka sa unahan sa imong kinabuhi. Remember ha, subtle, cunning ang yawa, wise sa pag-convert sa utok sa mga tao. Grabe sila manulti, kaya nilang mo-convince. Kaya nila nga kanang usbon ang dagan sa imong unahuna from believing in God to never mind. Kaya nila ipausab ang imong unahuna. Ingunana ang masterpiece sa yawa mga igsoon through deception. Kaning deception, grabe kay ni mo eat up sa utok sa mga tao mga kaigsuonan. You will never know nga nailad na ka. You will never know. Aton may bawal na nimo, naguba na imong kinabuhi mga igsoon. So sa diyang naguba na ang imong kinabuhi, di pa kakabantay, agoy. It's too late to turn back. Oh, hasta si Uzziah gadali-dali mga kaigsuonan og gawas. Ngano man na feel na niya, nagibunala na siya sa Ginoo. Mao na mga membro mga igsoon, makita ninyo mukalit lang kawagtang sa simbahan, ngano man, grabe na bunal di na mantos. Di ba? Grabe kalig-on ang mga Kristohanon kung kada mensahe magsige ka kabunalan sa Ginoo niya pagkauman gahi kay kumpati. I shall not be moved. Tanawag katapusang hampak sa Ginoo sa mga Kristohanong ingon ana. Merciful lang yun ang Ginoo mga igsoon.
but He will never stop rebuking you. He will never stop rebuking you and giving you chances to repent. Na kung dili gyud gihapon ka magrepent, huwata ang the last blow of the Lord. No? Mamunal gyud ang Ginoo. In verse number 21, and Uzziah the king was a leper unto the day of his death, and dwelt in a several house, being a leper, for he was cut off from the house of the Lord, and Jotham his son was over the king's house, judging the people of the land. So namatay siya, lepros gyapon siya. So pag ang usa ka Kristohanon, mga kaigsuonan, dili ka mao mo surrender sa iyang pride. So magpadayon siya, ang may tabo ana, i-cut off siya sa buluhaton sa Ginoo. I-cut off. So may tabo na, mag-house to house na lang siya, being a leper, being a sinner, mag-house to house, kay wa naman siya kaadtuan, mga kaigsunan. O diba, mo na mahitabo kasagaran karon. Pangadtuon na ang mga kuan na biya na lepros diri sa una. Unsay buhaton, pangadtuon ang mga membro, pag-ingganyohon. No, ang uban na apad diri gasimba karon. Pag-ingganyohon, pangalagad na mos Ginoo oy. Laliman ka. Nangalagad sa Ginoo niya bisitahon anang mga nalipros mga igsoon og ingnon nga pangalagad na mos Ginoo, di gid sila kasabot sa ilahang gipanguna-una. Di kasabot gyud. Mao na delikado kayo mga kaigsunan kung ikaw mo'y matungnan ani kay di gyud ka kahibaw nga against na di ay ka. And you will go house to house. In verse number 22. Verse number 22. Now the rest of the acts of Uzziah, first and last, did Isaiah the prophet, the son of Amos, write. So Uzziah slept with his fathers, and they buried him with his fathers in the field of the burial, which belongeth to the kings. For they said, he is a leper, and Jotham his son reigned in his stead. So, gilubong siya sa lugar sa mga hari, pero dili royal burial. Kay lepros man siya. Wala siya nakaangkon og burial, mga kaigsuonan, nga kanang harianon. Og wala gyud siya nalubong dito sa para sa hari gyud nga lugar, pero naa siya dito sa royal cemetery. Pero dili sama sa usa ka hari. Pero at least, nalubong sa cemetery ng mga bayani. At least, tuwa dito. Arang-arang na lang, kay kani si Jotham nga nipuli mga kaigsuunan, kanang nindot ang iyahang record. Do, mubo iyahang reign, pero mga kaigsuunan, nindot, hantod siyang kamatayon. Ang iyang gibuhat, ang good side sa iyang papa. No, nagdugay, pero mga kaigsunan, nindot ang iyahang record. So, delikado kayo, mga kaigsunan, kung tugutan na to ang yawa, nga maoy mulihok sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, nga iyan ang kuyon kanang pride, mga kaigsunan, nga gilubong na nato, gipatay na nato, mga kaigsunan, kaya na ibutang og balik. Remember ha, dart niya, na siya dart, na siya arrow, mga kaigsunan. Ngayon ipangpana nato that God is constantly reminding us, wear your armor. Suluba inyong armor. Are you listening? Kay ang yawa nag-inat na daan sa iyang waiting for you to be weak, to become weak, then He will shoot you. Unya sa diyang naigo na ka, di ka kahibaw nga nanak ka ana. Because it is being accepted by you. And for you, it is you. So, pag contradict na sa kabubuton sa Ginoo, ang imong labanan, siyempre, ikaw. Kaya this is me. O nga no, magbuot man na si pastor, ako man eh. Butan na idea nga, yahay man ta mga tubang sa Ginoo. Pero mga kaigsuonan, sultian te ka, nga no, masuko ang pastor, may gahi mo sa o, kay tulubagon ta mo sa Ginoo.
But never nga manubag ka nako sa Ginoo. Okay sa may naay katungod masuko. Ang pastor o membro. Gintrigo gud mo sa Ginoo nako gud. Gisali gud mo sa Ginoo nako, gipatudluan mo sa Ginoo nako, and I did my part. Haven't I? Did I do my part? Where is yours? Di ba? Although di ka manubag nako mga igsoon, pero manubag ka sa imong kaugalingon. Manubag ka sa imong kaugalingon, igatubang nimo sa Ginoo. Asa naman ang gitudlo nako nimo? Unya kay di man nimo ma-accept ang gitudlo sa Ginoo nimo, kay di man ka ganahan sa nagtudlo. Mao na problema. Nasabdan na to igsoon. So, if I were you, forget who is teaching, sikit sa pay mo barog diri, forget who is preaching, listen to the Word of God. Listen to the Word of God, regardless of the preacher. Kasabot tayo, igsoon? Kay bearer na ang nagwali, bearer. Ang mensahe, mao'y importante. Di ba? So sa lesson na to karon mga igsoon, God can provide prosperity to us. As long, according to the Bible, sa atong gituduan karon, as long as it is God who is helping you. As long as it is God who is helping you. Pero sa dihang gitugutan na nimo ang pride mo take control of your life. Diha siya nagsugod mga igsoon og buhat og mga butang nga dili na sakto. So bantay mo kinabuhi. Sakto pa ba na imong gipambuhat sa imong kinabuhi isip Kristohanon diri sa simbahan? O dili na sakto? Sakto pa ba na ang imong gipang istorya, gipang buhat, gipang bati sa simbahan? O dili na sakto? Dihan imo ma-determine mga igsoon kung na ang Ginoo pa ba ang imong kauban or siya nagtabang nimo. Because God will never help you to go against the man He choose. Di siya ingon ana. O pili siyang tao, yung gibutan diri niya, pili po siyang kontra. Ikaw, kontra ka ha. Di mo siya ingon ana. Di mo siya, kuhan na, mura mo nagtarian mga igsoon. Tigsabong ba? Di siya ingon na. He is righteous in everything. So kung naa magani tendency or chance ng imong heart mga igsoon, na-feel nimo nga against ka sa imong pastor, ang yawa gabutang ana. You should let go of that. Di gyud na pwede gyud. Kay unsa may reason? What is your reason nga nahimo kang against sa man of God? Di ba way lain tungod sa gipantudlo? Tungod kay sigig pamadlong? Tungod sa gigiya nga di ka kauyon? Asa man nagikan? Naba ko'y gitudlo lain diri mga kaigsuonan nga wala sa pulong sa Ginoo na uyon? Tingali mo yung demo. Kanas panginabuhi, Pastor. Well, gi-explainan man mo. Di ba? Kanindot naman ang ana, tudluan mo pagpanginabuhi nga na uyon sa pagpangalagad sa Ginoo. Daga na kayo nato diri, membro mga igsoon. Asa naman sila? Nanabaho man, asa man sila? Believer kay trabaho. Asa man sila? Di ba? And they are recorded, mga kaigsuonan. They are recorded in my heart nga against sila sa kanang paggiya nato sa pagpanginabuhi. Pero asa naman? Asa na? O kamo, asa man na inyong kasing-kasing? Naaba sa pagpangalagad? So, much better ang Ginoo mo ipagiyaha.
Di ba? Paggiya sa Ginoo. So kung unsay gitudlo sa Ginoo diri mga kaigsunan, rest assured, that is what God wanted us to do. No? Dili kay nga nanasad si pastor, nanasad, no. Mga igsoon, if you will not follow, what else unsay buhaton nimo? No? Para mahimo nato ang angay natong buhaton sa Agak Rescue. Para mahimo nato ba? Asa man ta dapit magkahiusa para anang buluhatuna. Because if you will not do anything, magkona na, sige, tibuag sa, yahay ta. Oh. Yan, pundok na ta. Yan, saman, makatabang na ta. Nagihapon, kay ikaw mo lang nagtabang. Pag-guide mo. And when you begin, again, when you begin to follow the Lord, persecutors are activated. They will begin to mock you. They will begin to persecute you. They will begin to say bad things to you. That's normal. Mga igsoon. You should be strong. According to, sa nagipambasa na to previously, you just need to be strong and be very courageous. So, tiyanta mo, kung kana ra ang imuhang nadunggan, kanang mga persecutor na sa gawas, ang persecutor na ko mga igsoon, na diri sa sud, o tuwa sa gawas. Kaya ba mo na? Nihunong ba ko? Nihunong ba kong pamadlong ninyo? Nihunong ba kong giya ninyo? Wala. Because I know I am doing what is right. I am just doing what God wanted us to do. Moving forward, mga kaigsunan. Kung may tabo nga ang ako, preparation ra gyud. Ang musunod na ako, maunay makapadayon, so be it. Basta ako, di ko muhunong og prepare kung naara ko diha taman. Di ba no? Pero kanindot naman lang, kung makita ang makatugod yun ta. Makasugod yun ta. Kanindot naman lang mga igsoon. Di ba no? So ato ning kuan, ato ning himuon nga nindot kaayo yun nga lesson mga igsoon. Si Uzziah nga kanang kung di ta magbantay ba, nindot na gyud unta kayo. Pagkanindot ta gyud. Kung imo na ihunong dito ra taman, nindot kayo. Pero mas may appeal gyud ang iyang fall. No? I-appeal ang fall. Kay nga naman, basig ma-shoot punta dito ba? Never be proud of your achievement. Never good. So thank you, Lord, for this evening. Thank you for allowing us to see the life of King Uzziah. Lord, nindot kaayo ang sugod sa iyang kinabuhi because of his father. Unsa kanindot kung kami nga mga amahan makaset og example sa among mga anak to follow. Dili na lisod para nila, Lord, nga musubay sa dalan nga among gisubay. Because it is so dangerous nga kung mutipas mi og dalan ug makita nila ang among kinabuhi, basig mo ilang sundon. Ug maguba ang ilang kinabuhi ug mahimo silang problema sa bisan asa sila moadto. So nagampo ko, Lord, nga ikaw protect sa kasing-kasing ug unahuna sa imong mga anak, dear God, through the help of the Holy Spirit within us. Allow us, O God, to submit to His guidance and allow us to honor everything that is holy that you allowed us to handle, O Lord, that we should surrender it to you because it is an holy thing. Salamat kay Lord sa simbahan, salamat sa buluhaton, sa ministry nga imong gi-entrust namo. And help us, Lord God, that we can do it before we vanish in this world. Salamat kay Lord sa mga resources nga imong gi-allow to begin with. And please help your people to see it as an opportunity that we could serve you, O God, according to your will. And I pray, dear Lord, that
whatever challenges nga among masugatan sa among kinabuhi, help us, O God, nga di gyud mi muhawa sa imong kabubuton, because we believe that if we do that, you will be the one to help us. And there is victory kung maunay mahitabo sa among kinabuhi. Salamat kay Lord sa invitation tonight. I pray that you will bless your people to come to pray heartily, and whatever sin that they need to utter to you, O God, this evening, I pray that you will give them courage to do it. And I pray that you will allow them, O God, to be honest upon coming to the altar tonight. Thank you, Lord. Please prepare the altar for your people. This is for your glory in Jesus' name. Amen.